quarterly check-up. Nakalimutan ko kayong i-update. Meron nga pala yung sa priority boarding. Diba na kinomplain namin yun kasi nangyari hindi kami na priority boarding. So nung humingi ako ng tulong sa DTI, pinoward nila ako sa Aviation Legal Department. So nag-email sila sa Cebu Pacific, tapos sila yung nagpa-follow up, ni-email din nila ako. So ang ginawa ng Cebu Pacific, ni-refund ako dun sa binayad namin na na priority boarding na hindi namin nagamit. Kasi sabi ko, hindi namin na-maximize, di kami nakapasok. Inadmit naman nila. So ngayon, kung papansinin nyo, ang mga Cebu Pacific na flight is ina-acknowledge na ngayon yung priority boarding. Kaya meron na yung group na makikita nyo sa mga pass, sa mga boarding pass nyo, meron na siyang mga groupings. So ito munang group na to, yung priority, then ito susunod. Yun yung naging reason ng pagkakaroon ng division na ngayon sa boarding. Kasi nga sabi ko talagang hindi maganda yung ganun kasi nagbabayad ang mga Pilipino. So ayun, yung isa sa mga update tungkol dun sa nangyari dun sa Cebu Pacific. Ang hindi ko lang talaga na nakuha na ng sagot is nung pandemic na may flight kami ng Taiwan, is hindi na nila in-honor yung ticket. Ayaw nila sumagot talaga, and ayoko na rin naman ipilit, matagal na rin naman wala na yun, hayaan na natin. Pero meron kaming flight nun ng Taiwan dapat So every quarter ginagawa namin tong check up kasi wala tumatandaan. Kailangan talagang gawin na. Anyway, update din dun sa booking ng Japan. If you remember, meron lang akong one-way ticket papuntang Osaka. Kumuha kami ng ticket na ngayon from Narita naman, kasi plano nga is from Osaka magti-train papuntang Narita. So after nun, bababa kami ng Xiamen. So yung kinuha is Xiamen Airlines. Actually nagkamali pa nga ng booking yun nung una kasi yung system nila nagloko. May 5 yung binook pero naging May 2. So ang sinabi ng Xiamen, nyo na lang, i-book nyo na lang ng May 5, mag-book kayo ng bago, tapos i-refund namin yung May 2 ng buo. True to their word naman, nagulat nga ako kasi it's a Chinese company. Pagka-book ng May 5, ni-refund naman kaagad yung May 2. So okay na rin. Tumaas lang siya ng konting yuan, siguro mga 10 yuan lang naman. Ang nakalagay doon is may free food, tapos pag more than 29 hours yung flight, bibigyan ka nila ng accommodation. So pupunta ka lang sa counter, ng transfer counter sa Xiamen ng Xiamen Airlines. Pag nandun ka na, mag-request ka lang ng dalawa daw yung ibinibigay nila, which is yung lounge or yung hotel, as long as 29 hours yung transfer mo. So nag-decide na lang na mag-hotel kasi
para tipid at the same time hindi ka rin parang hindi ka pagod. So ito, nandito na kami sa Casa Medica. Nandito kami ngayon sa Casa Medica. Sarado pa yung mga food sa labas, yung store. Pero lumabas mo kasi kailangan mag-withdraw. So matagal na dito ako pupunta. Parang if I'm not mistaken, 10 years na. Kasi gawa ng mas trusted na namin tayo. Kasi marami naman dito iba't ibang klaseng dog park. Kompleto naman halos. Tayo na ako. Ayoko matitira niya kami dyan. Wala ka na ha? Wala. Oo, ano dyan? Do it. Do it yan, do it. Do it kasi yan. Hidayat na kasi dyan ulit. Wala si Victor. Meron ko. Ano ko sabi? Ano yung uti? Pagod na kami bago kami makapunta dun. Pag-nahin ka tayo. Pag-nahin ka na kayo. Punta pa lang dun. Pero na nabahin kami. Okay na kami din. Maglalasing ka na ba? Yung pagpapak ng grocery items, maling-mali yan eh, kasi nababasag yung itlog kasi hindi katulad nung galing sa counter na nakikita mo kagad kung saan mo siya ikakamada. So nangyayari, nagkakapatong-patong mali yung lagay ng itlog dahil sa pagtitipid sa trabaho nitong SM. Sa dami na nang kinikita, talagang ewan ko na lang. Ito, ayos din dito, parang nasa landmark na rin eh. Makikinig ka na lang ng tugtugan eh. Ang kanta. Kaysa pumunta ka pa ng landmark, dito ka na lang. Duet pa sila ni ate. Yan, so sa Embassy of US apply ng visa, so hopefully mag-grant. Ganda na ng Maynila, sobrang tagal ko nang di dumadaan dito sa Rojas Boulevard eh. So naghahanap lang ako ng parking slot kasi ang hirap talaga ng parking dito eh. Sa gilid lang. Ang parking dito ay sa gilid lang. Nandito rin yung masarap na kainan, yung Emerald, para dun sa mga matagal nang nakakabisado ng kainan dito. Ang daming applicants ng US visa. Ang dami pa rin gustong pumunta ng Amerika. Mahirap pero wala ka namang ibang choice kundi dumaan pag gusto mo talagang bumisita ng Amerika, makita yung mga magagandang tanawin sa kanila. Tingnan mo yung mga motor, ang dami no? Sobrang dami. Tapos wala yan sa linya Tapos pag na-aksidente mo, kuya, pasensya na po, wala pong pambayad. Ayan yung mahirap dito sa atin eh. Sa expressway madami na rin ng mga motor eh. Hindi ko rin maintindihan ba't kaya ganun. So anyway, sa mga gusto mag-apply ng US visa, ano yan eh, unang-una mong gagawin dapat talaga, mag-create ka ng login.
magpa-family kayo ng application, dapat talaga may login para sabay-sabay yung scheduling. So after nyo nun, magbabayad kayo sa RCBC. Hindi ko alam kung meron pang BPI kasi dati, a few years back may BPI. Pero ngayon RCBC na 10,000 something yan eh, 10,000 plus. Tapos madidetect na ng system yon kung nagbayad ka o hindi. Lagay mo lang yung pangalan, kung kanino yung QR code. Yung QR code is pinoproduce na ng embassy ng US. So sila nag-a-assign nun. Ganun ang style nun. Tapos after nun, pwede mong gawin na sa website yung scheduling or tatawag ka sa hotline. Para sa mga sanay, di sa ano na kayo, sa website na. Pero pinaka-safe kasi kapag ka nagkaroon ng error, kasi nga dahil minsan na nahihiwalay yung application ng isa eh. Pinaka-safe is ang gagawin mo, tawag ka na lang para magkasama kayo. Tapos ito na yung day. Mabilis na ngayon eh. Actually, December to, if I'm not mistaken, final eh. Tapos January may ano na eh. O first week yata ng January binook. Tapos nagkaroon na ng schedule kaagad ng January din. Mabilis na eh. Hopefully nagkaroon na ng konting consideration din kasi hindi naman lahat talaga ng Pilipino nagta-TNT sa US eh. Talagang yung iba gusto lang naman talagang pumunta. Kapag bibintangan lang din minsan. Na yung iba kasi nag-TNT eh. Actually kung sino pa nga yung ang intention talaga mag-TNT, yun pa talaga yung nag-grant eh. Kasi isang tita ko tsaka pinsan ko na mag-ina sila, pareho pa sila nag-grant ng visa, sila pa yung nag-TNT. Tourist visa lang yun. So yun yung yun yung storya. Maghanap na ako ng parking dito guys. So ito guys, nakakuha akong parking 150 raw pag US Embassy. Mali ko lang, dapat sinabi ko Emerald lang eh, or Starbucks eh. Pag alam niya siguro mapera pag US Embassy eh. Mautak din tong mga to eh. Ayan si kuya. Si kuya yung nag-aasikaso ng parking. So ang appointment na nakuhang slot is 9:15 tsaka isang 10. So mga 11 dapat labas na. So sabi ng manong 150 raw. So 350 sa Rico. Pero dito nakalagay flat rate 50 oh. So malamang yung 100 pinaghahatian nila yan dito. But anyway, yung convenience naman naghihintay ka dun sa mga tao, magandang bagay na rin yan. Hindi ka na rin mahirapan. Kaysa yung mag-iisip ka pa kung saan ka magpapark. Sakripisyo mo na yung 150, di ba? Kaysa wala. So, may Starbucks naman dito. So, may parkingan mismo. Pwede ka naman doon muna magtambay. So, yung plano ko. Few years back, pero teenager pa ako no? Ilang years na yan, mga 1990s, na-deny na ako dyan ng visa sa US eh. Nakakakaba, pero hopefully makapasa. I mean, di ako, sila.
So good morning guys. Nakalimutan ko magbigay ng feedback dun sa US visa application. So actually after a few minutes lang, they went outside and approved. Although marami pa rin namang hindi na approve. Ang number one secret dyan guys, be honest. Be honest. Huwag yun ang dayain yung bank account ninyo. Huwag yun ang pagawa kong kani-kanina. Huwag na magbayad sa bangko. Be honest lang. Yan ang number one na talagang pwede nyong gawin. Kung anong tinatanong, yun lang ang isagot. Huwag kayong mataranta. Be calm. Less talk, less mistake. So yun yung mga points na lagi kong sinasabi. Huwag na kayong mandaya. Huwag na kayong be honest lang sa application. And guys, tinan nyo, na-approve. So, magiging honest lang kayo, may bigyan naman kayo ng US visa eh. Ang gusto kasi na talaga is maging honest lang. So, after nang ma-approve, kumain kami sa Emerald. Kilala yan ang mga mommies natin, mga may edad na. Emerald is really a good Chinese restaurant. So, para dun sa mga nakakaalam, alam na alam nila yung napakasarap ng pagkain dyan. So, ngayon, nandito kami sa BPI naman para naman mag-apply ng Japan visa. Hopefully this time, multiple na ang ma-applyan nila. Multiple visa na. Single kasi nakuha nila last time. So, may mga travels kasi this year like Japan, China, and then Japan again, and then yung 5 cities na sinasabi ko. So you have to subscribe so you can see yung travel, no? Lalong exciting yung 5 cities kasi per day it's a different country, different food, different culture. So guys, request lang ako sa inyo, like and subscribe this video. Don't forget to at least mapataas lang natin yung subscription para makagawa tayo ng tuloy-tuloy pang more videos ng ganito. Tuloy-tuloy ako magbibigay ng suggestion and tips, especially dun sa mga under ng visa countries na matagal na rin natin gustong puntahan. Medyo lumuluwag na ngayon lahat eh, kasi nga alam na nila na ang Pilipino naman kaya naman pumunta talaga sa ibang bansa. So we will see.